Yo, hello, what's up? Dito naman ako, mag-share sa inyo about anxiety and GERD and panic attack. So, nandito ako sa ospital kasi nagbabantay ako meron kasi na ospital sa amin. Ngayon, share ko sa inyo. Kasi lumalabas-labas na ako ng bahay. Tapos, nagtatrabaho ako. Hindi nagtatrabaho, nung business ng father ko. Tapos sumasabay ako para malibang-libang naman. So yun, habang kami nasa labas, kasi yung business namin yun talagang nagkakarga ba ng mga tapos ako nagda-drive, gano'n, nagdi-deliver, gano'n, parang basta, hindi ko na ma-explain sa inyo. So, exposed talaga sa init. Kasi nandyan sa sa labas. Tapos, yun, may naiinitan. Pag naiinitan kasi guys, lalo na tayo mga anxiety. Para tayong sumasakit yung ulo. Tapos parang hirap huminga, ganun. Parang inatake tayo ng anxiety ba. Pero, sa awa ng Diyos, nakaya ko naman buong araw. 3 araw na nga akong busy. Tapos biyahe na naman, ganun. Kahit nasa biyahe, sinusumpong talaga ako ng GERD ko. GERD, masakit dito. Hanggang dito sa kaliwa. So, parang nangangalay ba? Yan ang iniisip ko. Tapos, masakit yung ulo ko. Hindi naman siya ganun masakit. Yung parang hindi talaga basta hindi komportable yung hindi komportable yung pakiramdam. And ngayon, ginawa ko, hinayaan ko. Yan ko siya. Pag yun talagang hindi ko na kaya, yung sakit talaga ng GERD ko. Tapos parang nanginginig na kasi ako nagpapanik na ako. Yun, uminom na ako ng yung gamot ko. So, mara pampakalma. So, kumalma naman ako. So, ngayon, share ko ngayong araw na to. Kasi wala akong trabaho ngayon. Relax muna. Nandito ako sa ospital, nagbabantay. Kahapon, sa sobrang pagod siguro, meron akong sumpong, pero ang dali ko lang natulog. Tapos, nagising na ako, tapos tulog na naman ulit, ganon. Kasi merong mga pumapasok na nurse, yun. Hindi natin maiwasan na yung nagigising talaga tayo. Yun, ngayon, paggising ko, is wala pa akong naramdaman. Pero alam ko na pag meron na naman to, araw-araw na naman na-feel ko to, araw-araw na naman, sabi ko sa sarili ko, maya-maya, nandito na naman. So ngayon guys, ang feeling ko, kanina, bigla lang ako ng lamig. Tapos yung paningin ko ng blurred na. Blurred siya. Tapos, iba talaga yung pakiramdam. Parang mabigat yung dibdib na may pinoproblema ka. Tapos yung ulo mo, masakit yung ulo talaga, yung nakakatakot para sa akin. Kasi natatakot ako kasi ulo hindi pa ako nagpa-CT scan. Bala ko magpa-CT scan kasi ginagawa naman na yung ibang test ko, normal naman lahat. 3 beses pa, 4 na beses yun. Pero yung CT scan hindi ko pa nagawa kasi sa sobrang busy, tapos hindi pa wala pang budget. So ngayon, naramdaman ko kanina, masakit talaga ulo ko hanggang ngayon. Pero ngayon meron pa rin, kahit uminom na talaga ako ng pampakalma. Kasi parang sabi ko sa sarili ko, 3 araw na ako hindi uminom. Iinom na lang siguro ako kasi parang aatake na siya parang magpapanik na ako. Pero hindi naman ako kabado. Kasi nandito ako sa ospital, iniisip ko, nandito ako sa ospital
pupunta lang ako sa baba, pwede na ako doon ano. Pero guys, hindi talaga maiwasan, yan natatakot pa rin. Guys, ito yung sabi ko sa inyo, medyo nakakatakot talaga yung ulo. Natatakot talaga ako, pero hindi ko naman siguro dapat ikatakot to kasi anxiety to Pero hindi talaga maiwasan na matakot ka, lalo na pag ulo tapos parang lumalamig dito or may init yung mukha mo, parang mainit na dito, masakit na. So nanonood ako ng mga vlog din sa iba para meron akong inspirasyon ba na anxiety lang to, ganito lang to. Pero hindi pa rin nawawala yung takot, pero at least nababawasan. So guys, kung parehas tayo ng nararamdaman, sa akin parang sa ulo lang talaga yung napakatakot sa akin. Natatakot talaga ako ba sa ulo at dito. Pero dito hindi naman masyado, sa ulo talaga. Parang nakalibot dito ba, nakalibot siya dito, tapos dito parang sa mata. Ano bang gagawin, hindi ko maintindihan. Kaya iniinom ako ng maligamgam na tubig kasi dito. Tapos yung mga nurse kinakausap ko, nurse na ganito kasi yung pakiramdam ko, nag-anxiety ako. Naintindihan naman nila. Sabi pa nga nila, meron na silang uncle na ganyan, ganito ginagawa. Siya sabi sa akin, magpa-test ka kung gusto mo talaga. Pero guys kung gusto mo talagang malaman yung anxiety lang ba talaga o ano yung naramdaman mo, magpa-test ka. Kasi ako, bala ko na rin magpa-test ng CT scan kasi sa ulo Tapos naman ako sa body ko, tapos naman lahat, thyroid, gano'n. Kasi hindi talaga maiwasan nga iba-iba yung mga sintomas ng anxiety. May sumasakit yung tagiliran, biglang sumasakit. Tapos dito, marang gumuguhit dito sa akin, parang kinukurot siya, pero pag ginanya ko, nahuhuli ko naman. So sabi ni Doc Willie pag nahuhuli mo, hindi yun na sintomas ng heart. Kasi normal naman yung heart ko, hindi naman malaki, hindi ako high blood. Dito lang talaga parang may siguro tension headache to. Pero para makasure, magpa-CT scan kayo. Kasi yan na lang din sa akin yung kulang sa akin, CT scan. Pag nakuha ko siguro yan, tapos negative, salamat talaga sa Diyos kung ganon. Salamat kung ganon na ang kalabasan, kung ganon man. Basta ang importante, huwag niyong kalimutang mag-pray kay Lord, magpasalamat sa umaga, and before matulog sa gabi, magpasalamat kayo always. Kasi wala tayong magagawa kung anong gagawin sa buhay natin, hanggang kailan tayo. Pero isa lang ang katakutan natin, di ba? Ang kamatayan. Sintomas, kamatayan. Yan talaga, hindi ako natatakot sa nasa labas ako, nakita ko ng mga ng mga nakaka-stressful na ako. Hindi naman ako ganun. Yung sa akin talaga, yung sa sarili ko. Kasi may nararamdaman talaga ako. So yun guys, share ko sa inyo yung naramdaman ko ngayon. So mamaya, may lakad ako. I hope na okay yung pakiramdam ko. Kasi uminom ako ng papakalma, medyo okay yung pakiramdam ko. 1/4 lang, uminom ko. Ganun lang naman Pero pag subang lakas talaga, magwa-1/2 ako, ganun. Pag di ko talaga kaya, ganun. Lalo na sana sa biyahe. Pero guys, kung iba, kaya nila na hindi magamot, ako hindi ko talaga kaya kasi severe sa akin. Kasi
sa kanila, siguro, kaya nila. Sa akin, hindi ko kaya. Kaya hindi ko kaya tolerate yung nararamdaman ko kasi lumalabas kasi ako ng bahay, nagtatrabaho. Kung wala yun, hindi rin ako makakilos kasi takot ka sa lahat. So, ngayon, yung pakiramdam ko dito na lang. Parang ang sarap magpahilot tapos sa likod. Talikod dito, likod. Tapos normal naman yung ECG ko. ECG, X-ray, lab test, ano pa, ihi, tai, sensya na sa kumakain. Pero, iwan ko, takot pa rin. Pero, pray lang tayo mga guys. Huwag mawala ng pag-asa. Laban. So, yun. Paalam na ako. Salamat sa inyo. Bye-bye.